Pinas Outsider, welcome back to our channel. And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga issue at latest news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Yung petition dahil unang-una po meron po tayong tinatawag na kontrata, yung Supplemental Toll Operation Agreement. Tapos may nakalagay po doon na ang ating concessionaire entitled days for every 2 years, periodic adjustment for every 2 years. Ang ginawa po ng board dahil magiging malaki po yung impact dahil may inflation po tayo, ang ginawa po nila, kinonsolidate po yung mga petition tapos in-implement siya by tranches. So kung yung sinasabing June, first tranche po yun. Hinati po siya sa dalawa para mas open yung impact. So ibig sabihin meron pang asahan yung mga motorista. May pangalawa po. Ng pangalawa pa. Opo. Opo. Muna, stop right there. Opo. Ito yun eh. Ito yung 60 eh. Wala namang problema kung mag-increase kayo. Increase din yung quality of service. Kaso, palpak eh. Hindi maganda ang serbisyo. Kulang-kulang. Binanggit na nga ni Senator Win. Nandiyan yung palpak na RFID. Nandiyan yung traffic. Kaya nga, sabi kanina, mas pinili ng maraming motorista na gamitin yung mga toll plaza, skyways especially, para mapabilis yung kanilang biyahe. Ano yan, na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. Diba? Nagkakabaha-baha. So, sana, bago nyo payagan yung petition na pag-increase, it has to be justified. O sige, mag-increase kayo, nasa kontrata. Pero bakit may mga problemang ganito? Ayusin niyo muna yan bago namin kayo payagan mag-increase. You have the power to do that. Am I right? Exactly. So meron na po tayong So dapat hindi mo muna pinayagan yung increase. Hinold mo muna hanggat hindi nasosolve yung mga problemang at hand. Opo. Ba't mo pinayagan? For information po ng ating mga senador, ang Toll Regulatory Board is a collegial body po. Mayroon po tayong representative from DOF, DPWH, tapos meron po tayong representante, secretary po ng DPWH, DOTR. I know that. Okay, I'm aware of that. Opo. DPWH, NEDA, DOF, okay, Opo. bilang members. But you can always tell them na Opo. mga parekoy, wag muna siguro natin payagan tumaas to. Kailangan i-presenta mo natin sa kanila yung mga problema bago natin i-go. At syempre, itong kasamahan mo, papayag naman dahil mahihaya naman sila kung susupalpalin kanila. Taong bayan ang babalik sa kanila. Tama? Tama Sometimes po yun. we need common sense. Ano po? Opo, tama po yun. Actually po, yung as a regulator po, yung TRB Secretariat po, tungkol po dyan sa binabanggit ni Senator Gatchalian, kung ano yung ginagawa ng regulator, ang TRB naman po ay may mga programa na ina-address po yung mga problemang yan. Kagaya po nung gusto nga namin ma-implement kaagad yung contactless, mali po yung addendum at mag-implement tayo ng contactless. Okay. So, na contactless, wala na po tayong cash toll plaza. Kasi po ang isa pong nakikita nating dahilan kaya nagkaka-traffic sa ating mga toll plaza, yung iba po nagbabayad ng cash. Tapos dahil sa haba po ng cash lane, dahil mabagal po yung Kaya nga may RFID, di ba? At saka dapat wala na rin yung barrier. Meron din po tayong programa yan na yung barrierless program na ating pong minimiti para tayo ay makasabay sa world-class facilities, toll facilities sa ibang bansa. Okay, sir, Opo. napapalit tayo. Hindi mo nasasagot diretso yung aking katanungan na bago sana kayo pumayag na ipatupad yung increase sa kontrata, di ba? Pwede nyo naman ipahold yun, kausapin yung mga kasamahan nyo sa DOTR, sa DPWH, DOF, at sabihin nyo na kailangan ayusin muna yung serbisyo bago nyo i-go lahat yung pag-i-increase. Ngayon, kailan ulit yung susunod na increase? Ka-increase na ng June, tama? Magkano na? Kasi listahan tayo dito. NLEX Open System, Class 1, 5 pesos. Class 2, 14 pesos. Class 3, 17 pesos. NLEX end-to-end, Class 1, 27 pesos. Class 2, 68 pesos. Class 3, 81 pesos. Now, kailan ang
Kailan Mr. Chair, ngayong taon po susunod ang second tranche. Kailan po? Second Most probably po, actually late na po dapat po kung June in-implement, dapat June 2024 meron uli. Pero na-late po sila ng apply. So kailan ho yung balak nyo mag-increase ulit? Most probably po, this August po. Baka, Wag muna. karoon. Wag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala muna increase. Ipapaabot ko po sa ating... Yes, of course. Yung paplag ng mga taga-DOTR, ng mga taga-DPWH, DOF at NEDA, sabi mo sa amin, mayaya pangit ng serbisyo tapos mag-i-increase. Kawawa naman yung taong bayan, yung mga motorista. So wala muna increase, ano? Unless pag nakita namin na maayos na yung serbisyo, wala na mga reklamo, increase kayo. Hindi nakakaya, tama? Opo. Kasi kung samot-saring problema nandyan, ang dami kayo, ang kapal naman ng mukha nun. Kung sino man yung pumayag na magkaroon ng increase. Tama, sir? Opo. I'm very clear. Ipaparating ko po sa mga miyembro ng board po. Makakaasap Swak na swak? Sa kapal. po kayo. Okay. So, yung RFID, ayusin na natin. Although I've spoken to some people ng Metro Pacific Tollways, they explained to us ano yung kanilang mga plano tungkol dyan. We have the members from the Metro Pacific Tollways Corporation, and that's Mr. Rogelio Singson. Sir Rogelio, ano pong katungkulan nyo sa Metro Pacific? I'm Roelio Singson, President of Metro Pacific Tollways, Your Honor. So ano po yung kinukover ng Metro Pacific Tollways? NLEX, ECITEX, at saka yung NLEX connector, that's on the north side. Dito sa south, we have Calax and the Cavitex. Okay. So anong plano niyo po doon sa problema tungkol sa RFID at tungkol doon sa suggestion na marami, sana maging barrierless na. Sabihin, hindi na kailangan barrier, babasahin yung RFID, tuloy-tuloy yung mga sasakyan, smooth sailing. Yeah. Thank you very much for this opportunity. Win Gatchalian. Thank you, Senator. Admittedly, yung mga first generation na in-implement noong i-open yung mga RFIDs or ETCs, no, yung Electronic Toll Collection System, yung mga first generation talagang medyo sumablay. They started, I understand, of course, I'm relatively new. That's almost a year joining the group. Yung mga transponders na binibili nung dati, that's gone. No? They have been replaced by RFID stickers and the readers. No? So the issue here is kung yung sticker gastado na o nailagay sa maling lugar, hindi mababasa yan. No? That's why nagmamanual. And that's why the program, as far as we're concerned, is massive replacement. Nakikita na Saan po dapat ang so nakalagay yung ideally RFID sticker? just behind the rear mirror. No? Pero yung iba ayaw pabutas yung kanilang sun shields and so on. So usually linalagay nila sa front headlight. Saan ba binibili yung RFID stickers? Hindi ho binibili yun. We give it for free and then they can Pero saan galing po yun? Sino nag-manufacture po nun? Made in? France? US. We have the same US. readers and stickers between us So, and San Miguel. anong dahilan ulit, sir? Mr. Singson, bakit hindi ni-read ng maayos? Pag mali yung pwesto o kaya nagalaw, nangiwi, mahirapan ang basahin yun. And that's why, Senator, we have a backup. No? Ang backup dyan is RFID sticker or the plate number. No? Mhm. So, hindi mo makuha yung sticker, alam mo kung sino dumaan in terms of plate numbers. But this requires also a clean up in terms of data for plates. No? But moving ahead, we are already in the implementation of what we call barrierless. Ito na yung sinasabi Tatanong ko lang natin. quick question po, Mr. Singson. Bakit sa ibang bansa hindi po nangyari yung mga problema nangyari sa atin? In fact, wala pa nga sila mga barrier. Tulad ba sa San Francisco, pag siguro nakapunta ka na sa Bay Bridge, daan ka, walang
tao nagmamando doon, walang barrier, diretso-diretso. That's the standard now na wala ng barriers, meron lang mga sensors, cameras, and so on. And Right. admittedly, may sistemang kasama dyan. You have the roadside equipment, you have the backroom operations, and the commercial operations. So, ito yung kailangan ayusin. Hindi ho pwedeng gawin overnight. No? Okay. So, but as I mentioned, we are in the process of moving towards multi-free flow. Yung talagang kahit 165 kilometers siya, mababasa, overspeeding nga lang huhulit sa'yo. No? So, that's the standard now. And technically, para lang ang sistema niyan, I keep telling our people, para na lang ATM yan. Ang tagal-tagal na ng technology ng ATM. Pag nag-tap ka, bawas ka agad sa account mo, dapat ganun na rin kabilis yan. No? Which means the standard is for 5 seconds updated yung data mo. Kung may load ka o wala. Now, for us to be able to do that, we need enforcement, which I think I mentioned to you. We need the help of government. Ano ba ang violation? Sana wag abusuhin. No? Walang violation kang ma-enforce other than speeding. So, ibig sabihin, halimbawa, yung mga pag-barrierless na tayo, diretso-diretso mga sasakyan, alam nila, walang barrier, Walang load. makakalibre sila. At the end, merong uhuli sa kanila. Then we need the cooperation of the LTO. You need an RFID to enter, you need a load to enter, and kung pumasok ka, anong violation mo? No? Kung wala kang RFID. Meron naman tayong ganun ngayon eh. Kaya lang, hindi ko alam kung na-enforce pa yan. Walang Siguro later on, nandito ba yung taga-LTO? Meron naman taga-LTO? Okay, nandito. Later, we'll talk to you about that. So, kailan po yung target date ninyo, Mr. Singson, na mawawala na yung problema sa RFID at may expiry date ba yung RFID? usually, ang useful life niyan, I understand, 2-3 years lang eh. So you need to replace. And that's Okay. why we have massive replacement. Libre naman. They just have Okay. to call us. They have to go to the kiosk. when will the time comes na hindi na tayo magkakaproblema sa RFID, na hindi na ma-stop sa barrier itong mga motorista natin, mag-aantay ng ilang minuto dahil nga nasira yung reader ng RFID? Ang data namin is as much as 10% are delayed. 10% of the volume of vehicles coming in, either defective Ang ibig sabihin, sir, or kailan mangyari yun, yung panahon na yun na hindi na magkakaproblema sa RFID reading? we are going through a massive replacement of stickers right now. So, kailan po yung target date ninyo? As soon as we get the full cooperation na may enforcement na, palagi ko susunod eh. Yung pagiging barrierless na natin, yung wala ng Your barrier. Honor, we have a video on how the barrierless works. If you allow us, we'll show it will work. Sige po. Sige po. The program will take a 2-year engagement. No? Okay. Because as I said, you have roadside equipment, tatanggalin mo yung mga toll booths dyan, at saka, and then you start installing yung gantry. Makikita nyo lang yan, may sensor yan, at saka readers. No? And then, you aayusin yung backroom operations, which is the heart and soul of everything. As I said, like ATM. Masok ka dyan, may load ka, babawasan yung load mo. Automatic na yon, no? Okay. So, tama ba yan? Mali yan. Free flow, how it operates. Okay, habang tatanggap ko po, yung bang aakyat dahil hindi pala na-register yung pinaload nila. That's precisely what I'm saying. Dapat may standards siya. Ngayon, ang tanong, We're now fixing that. you're fixing it. May problema talaga Ang kami isa dyan. pang problema, pag pumunta raw sa inyo at para humingi ng refund o para... We are committed to do that, Your Honor. Thank you, sir, think, sa pag-amin. Salamat po. Sige, sir. tataya ko na ang buhay ko dyan na Nasaan na po yung video niyo, sir? so this is how left side is how the setup is, no? May mga existing
barriers. So eventually, matatanggal na yung mga toll booths na, matatanggal na yung barrier. You will just have a gantry. No? The gantry will have, Sa Bay Bridge, sa Bay Area. that's San the new Francisco. standard na ho ngayon Okay. for toll operations. So kailan tayo magkakaroon ng ganun? We are discussing this with our service provider, who is an international that does this already in several jurisdictions. No, so magfe-facing po kami in 2 years, fully implemented Okay, in 2 years. in 2 years. All right, 2024, 2027. But we need the Implemented na. regulation, Your Honor. Parati kong inuulit yun. Kasi di kami pwede maglagay niyan without regulations in terms of pumasok ka, wala kang RFID, wala kang load, ano violation mo. Okay. So, regulation ang kailangan nyo and Opo. cooperation Pati from other yung government LTO agencies. in terms of plate recognition. Kasi NGO. Why do you need the no, help? Opo. Okay. Then, alam naman ho natin, kung minsan yung plate niyan, iba yung sa harap, iba pa yung likod, o kaya paulit-ulit na plates na Okay. ginagamit. No? So, siguro po, pasagutin natin yung LTO. Anong klaseng cooperation po kailangan nyo sa LTO para may patupad po ito ng maayos? Itong So the regulatory regime that kumbaga para kang pumasok sa one-way road, or aside from that, yung without a load pumasok ka, regulated entry yan eh. Hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka sumusunod sa Hindi, kasi ang patakaran. mangyayari, let's face it, meron mga motorista na pag nalaman na walang barrier yan, kahit na wala kasi, walang pipigil sa kanila, wala silang RFID, lulusot na yan ang lulusot. So, Nagsubok po kami, yung, as much as 30% ang leakage. 30% leakage meaning hindi nagbabayad, Apo. nagpapalo. Kasi kung So that's iba, where you need the help of naglalagari the LTO. pa eh. Okay. So, LTO, how can you help? Good morning, Chair. Good morning, Senator Gatchalian. And your attorney, Vigor Vigor Mendoza, Mendoza. po. Ako po yung Chief of the LTO. Chair, I'd like to inform the body na last Friday po, joint memorandum circular between DOTR, TRB, and LTO. Ito po yung magiging Biblia, the guidelines in order to implement the barrierless program. On the LTO side, Your Honor, we're already beefing up our personnel both on the back end and front end in order to implement the putong barrier penalty. Sangayon po dito sa joint memorandum circular, penalty. opo, Oh, okay. And then, if you do not have an RFID, mape-penalize na po kayo, or if your load is insufficient, okay. mape-penalize na po. And how would you track that? This is done through cooperation po the expressway, mga LTO personnel po dyan, through the RFID or the camera. So, meron yung flying squad? Meron po flying squad, Your Honor. Okay. Paano kung walang flying squad? Contactless din po to the RFID. We will be able to, to the RFID readers. Paano kung walang RFID? Malalaman ho natin, mapipicture ho natin yung Plaka. So we are Okay. also ready to two programs in line with this is to be able to bring out all the plates necessary ng mga motor vehicles entering the Paano kung roadways. yung plaka na na-capture ninyo, hindi na pala yun ang may-ari? We are coming up with a memo, Your Honor, to update their information. Ito yan, nag-usap na tayo, Attorney Mendoza. Alam mong malaking kapalpakan sa LTO. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi, manggagalaiti ako. Opo. Yung bang, I'll give you a scenario, merong nasagasaan itong isang kotse na may plate number 1, 2, 3, 4, 5, whatever. And then, pupuntahan ng law enforcement, ng PNP, base sa record ninyo, sasabihin nung tao na nakaregister doon sa bahay na pinuntahan, tagal ko nang binenta yan. 10 years ago pa. And then ituturo niya kung sino yung napagbenta niya. Pupuntahan ulit ng PNP, yung pangalawang tinubentahan. Ay, binenta ko na rin yan. Tagal na. Pero updated yung yung register niya. Paulit-ulit na na-register yung plaka sa lumang may-ari, original may-ari, and yet nagpasapasahan na.
That has to be solved. Yes, Mr. Chair. In fact, we will be using third-party information in coordination ho to ng mga financial institutions, mga bangko, kung saan po nakasanla itong mga sasakyan na to. Nope. I'll We're give you a beginning. practical solution. Yes, sir. Common sense solution. Huwag mo na kailang pumunta pa sa mga bangko para sayang ka pa ng oras. Obligahin nyo ang bawat tao na magparehistro sa sakyan, they have to be there physically and show identification na sila nga yun, yung nagpaparenew na yun, ng sakyan na yun. Kasi nangyari, because of the fixer, si Mario, pwede niya utusan si Maria, pwede niya utusan si Petra na mag-register on his behalf. Diba? So from now on, lahat ng tao na mag-renew ng kanyang registration sa plaka, he or she has to be there in person. Magpapakita siya ng siya pa rin yun. Tama, only then, masusolve natin itong problema. Ito, kasi meron yung tinatawag na open deed of sale. Naabuso to eh. Especially sa mga bentahan ng mga sasakyan, sa mga car dealer, second-hand car dealer. Right? Okay. Go ahead po. We'll do that, Your Honor. Okay. So, you do that, and then yung flying squad nyo, wala akong nakikitang flying squad sa mga toll plaza. Wala. Nasaan yung mga flying squad nyo? Meron pa ba kayong flying squad? Meron po, pero admittedly, Your Honor, konting-konti lang po Saan sila. pa yung mga konti na yun? Wala akong nakikita. Ni minsan wala akong nakita. We're beefing up. We have deputized po yung mga Ilang enforcers. flying squad meron kayo? 8 po sila. 8 teams composed 8 of... teams. Yes, sir. Yung 8 Central teams- office po yun. Yeah. Central. Ilan yung 8 teams na yun? Ilang personnel yan? Kumikit ko lang 40, Your Honor. 40. Opo. At saan dapat naka-deploy yung 40 yan? Yun ang medyo kalat po yan. They're enforcing various traffic laws, Your Honor. Close? Opo. Ano no ha? Pagkatagal-tagal na akong bumibiyahe dyan sa NLEX, sa SLEX, ni minsan, wala pa ako nakitang flying squad na rumoronda o nagbabantay sa mga expressway na yan. About time na i-audit mo sila, baka mga ghost employees na lang itong mga flying squad ninyo. Seriously. Yes, Your Honor. We will be deploying with the express L2 enforcers, hindi lang ko deputize inside the expressways. Sige, good. Bakit nakakabaha yung sinasabi ni Senator Win sa mga expressway? I think hindi na sa LTO to. Mr. Singson, Yeah, unfortunately, Your Honor, yung baha nanggagaling sa upstream rivers, no? And sa DPWH kasi, meron kaming tinatawag na river gauges kung ano yung pinakamataas na history ng baha dyan so that when bridges or roads are constructed, alam na na-anticipate niyo yan bago niyo po ginawa yung expressway. You should have anticipated that and you should have come up with a solution to that problem. The problem is best solved by addressing the flooding, not the expressway. But admittedly, Yeah, we should naintindihan ko have po, Mr. Singson. anticipated, as you Yeah, said. the flooding. Tama nga po yun. Pero ibig sabihin, di ba, nag-overflow yung river. So kung ako kasi, anticipate ko na, okay, pag naglagay tayo expressway rito, baka mag-overflow yung river. So ito yung gagawin kong solusyon. Siguro maglagay ako ng drainage o ida-divert ko yung agos ng tubig somewhere na para hindi na mapunta sa kalsada. Yun po yung sinasabi ko. Yun po yung suggestion ko. Yung petition dahil